Nagsaing pala ako ngayon ng malagkit kasi magluluto tayo ng biko. So, tara na guys, samahan nyo ako. Luto na pala yung malagkit kanina, kaya ito naman po yung isusunod ko ngayon. Bali, magluluto po ako ng latik. Isang latang gata lang po ang ginamit ko kasi yun lang po yung meron kami. Pagkakasyahin na lang po namin. So, papakuluan ko lang po siya ng mabuti hanggang lumabas po yung sarili niyang mantika at latik. Ayan, pag ganyan po ang itsura ay ibig sabihin ay malapit na po siyang maglabas ng sarili niyang mantika at ang latik na tinatawag. So, ganyan po yung magiging itsura niya. Lutong-luto na siya. So, pwede na nating ahunin at isang tabi lang po muna natin. Bali, yung sa amin po ay nilagay lang po namin sa isang mangkok para mamaya ay gagamitin po namin sa pang-ibabaw ng ating mga biko na maluluto. Kaya ito po, isa-set aside lang po muna natin. Ayan po, yung pinaglutuan ko po ng latik kanina, hindi ko na po tinanggal or hindi ko na po hinugasan. Hindi ko rin po tinanggal yung mantika niya kasi kasama na po siya sa pagluluto ko mamaya. Bali, naglagay po ako ng gata na 2 lata ulit. At ganun lang din po, papakuluan po natin hanggang medyo malapot-lapot na po siya. Mix-mix lang po natin ulit ng konti at pag medyo maganda na yung pagkabula, pwede na rin po tayong magdagdag ng konting asin. Konting asin lang pong ilalagay ha, huwag masyadong marami kasi alam nyo na, hindi na po siya magiging biko. Ayan po, next naman pong ilalagay natin ay ang brown sugar. Bali, tansya-tansya nyo na lang po ha, kasi kami tansya-tansya lang din yung pagkalagay namin. Pangit naman po pag sobrang tamis kasi mabilis po kayong mauumay. Kayo na pong bahalang mag-adjust. Kasi ganun po yung ginawa namin eh. Konti-konti lang yung paglagay namin ng asukal para hindi po mabigla pag matamis or matabang. Dagdagan nyo na lang po. Ayan, pag medyo malapot na po yung asukal, pwede na rin po tayong maglagay ng malagkit. Pwede na rin po natin siyang ihulog. Yung paglulutuan niyo po pala ng malagkit, dapat non-stick po para walang maiiwan na kahit isang butil ng bigas. Kasi yung ginamit po namin ang ganda ng pagkasaing. Kasi yung ginamit na kaldero is non-stick po. Tapos yung paglulutuan din, ganun din po. Dapat hindi siya madikit sa kaldero. Kasi pangit pagka naghahalo ka sa ilalim is totong. So, kailangan po talaga na non-stick para wala po talagang maiiwan. So, ito po pala yung part na medyo nangangalay na ako at saka kailangan po pag nagluto kayo ng biko, may kasalitan kayo. Buti nga lang sa akin kasi ito the rescue yung kaibigan ko. Siya rin salit-salitan po kami naghahalo ng ganyan. Although nakakangalay po talaga pag nagluto ka ng biko. So, maganda po talaga na may katuwang sa paghahalo ng biko kasi masakit sa braso. Sa totoo lang po, nangalay po talaga ako niyan, pero worth it naman po. Ang sarap ng lasa niyan. I-try nyo po, basta may ano lang kayo, may kasamahan na salit-salitan pag maghahalo na kayo. Kasi yun yung pinakamahirap. Ayan, dito sa part na to, hindi na ako ang naghahalo kasi hindi ko na talaga kaya. Kaya nirescue na ako ng kaibigan ko. Buti na lang nandyan siya na naka-rescue sa akin. Siya na talaga ang nagtapos niyan kasi sabi ko sa kanya, be, ituloy mo na kasi nanginginig na talaga yung kamay ko. Buti na lang, sanay na sanay siya sa paghahalo kasi ano na siya expert na sa mga ganyan. Araw-araw niyang ginagawa sa shop nila. Ito na guys, natapos din namin after how many hours at saka na-divide na rin po namin sa mga kasamahan namin dito sa villa. Ipapamigay po namin. Thank you for watching!